Mag-isip ka na. Dali, tata, papasyal kita. Halika, dali. Ha?
Praise God. Maulat sa gabi po sa Bausa, ay mapasumula na sa gawain ng Panginoon sa mga tunay. Welcome po sa Father's House Christian Center. Tayo awit sa Panginoon, isang siglaw ang weekly war song. Hero of Israel, sa pamalapakan natin na purihin ng Diyos sa ating Panginoon sa lahat ng lugar. Salamat si Pilay at pagpapala. Hallelujah. Hero of Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hero of Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. One more time. Hero of Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. One last time.
No one could
salamat. Hallelujah. Para sa ating announcement, ating worship schedule, meron pa tayong katalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, ating morning devotion, morning prayer from 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Pwede tayo katalangin at tanghali hapon at nag-gabi dito sa ating gawain sa ating bayan ng bahay. At ating Sunday school, 9 a.m. sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon. 10 a.m. naman sa ating morning worship, Sister 10 Sunday evening worship, at ang ating evening service every Wednesday, 6:30 p.m. ng gabi. Hallelujah. Praise God. Panalangin natin ang ating bansa, ating Panginoon, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa ating mga government officials, sa ating panalangin din ang ating bansang Pilipinas, ang mga nangyayari pagkanapan ngayon sa gobyerno, dalangin natin ang pagliligtas ng salita ng Panginoon. Pray din natin ang ating mga international leaders, church leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa ating natin ng ating national leader, Pastor Fuentes Cepeda, ang mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Naro Tay, Pastor Merete, Pastor Charlie Marias, Pastor Ian Zedel, at ang ating ilang iglesia, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan ng ating mga pastor, ang kalusugan, ang kanilang pangakatawan. Dalangin natin ang sila ng ating mga pastor. Pray din natin ang mga fellow daughter churches, Pastor Joseph Valbuena, Pastor Miguel Torres, Pastor Luigi Bisay, Pastor Vincent Xavier, Pastor Marzoliano, Pastor Ron Radiosa, Pastor Junay Gitchayda, Pastor Samuel Pool, Brother Jimson and Brother Noel sa Caloocan, Pastor Melvin David, Pastor Jordan Chavez, Pastor Jess Pancho, at Pastor Dali, Umay, kasama din ang mga bahay, ang mga church sa mga lugar, at ang gusto nila, pagkukulit ng Panginoon, ang pangangailangan, pagdating sa ating mga missionary churches natin, all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, at ang mga kapatiran sa Vietnam. Pwede natin ang ating bayang Antipolo, ang ating pastor, Pastor Celestina, ang isang bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, sa wala ating. Kailangan natin sa Liming Gusali, sa Liming Lote, sasakyan na ang gawain ng Panginoon para sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. At ang mga healing request, prayer request, Sheikh Garcia, kailangan din natin, Brother Ron Caro, Pastor San Pedro, Shirley San Pedro, Dita Rodi San Gulo, Sir Honky, at mga galingan, at sa ating mga mahal sa buhay, hindi tayo nakalakasan sa Panginoon, karunungan, huwag na tayo mawala ng pag-asa, ulit pa rin natin, siyaran ang ating mga mahal sa buhay, kasama natin sila sa gawain ng Panginoon, praise God, ang ating activities, ito pong Biyernes, ang buwan ng wika, ang lahat po ay ibigada dito. So, it's 29, the Jubilee service sa kinabukasan, Sabado, August 30, impacting sa Tondo, Manila, September 13, Children Bible Conference sa Mandaluyong, September 18 to 19, ang ating Bible to say, dito sa ating church, October 4 to 5. Ang Bible studies, prayers, teaching, survey, announce, prayer and fasting, and the person last day. So, makalagdaga pa balita, ang ating gusto, ang mga kaibigan. Hallelujah. Ako tayo, dumang pasi sa mga pinakamahalang bahagi pa ng Panginoon, batay ng langit din, isang papalakaman, ulihin natin ang Panginoon, kasi natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God, glory, glory to Jesus. Hallelujah. King of kings and Lord of lords, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, glory, glory to the King of kings and Lord of lords. Sa mga banal, mangyari sa lahat ng Diyos, ay lumalapit, Panginoon, sa ibang trono. Dalalanan, Panginoon, ang pagsama mo, ngayong gabi, Panginoon, ang mga dimensions sa unahan, ang mga leaders, Panginoon, patuloy mo silang gamitin, banal na labis, kalakasan at karunungan, Panginoon, ang kanilang mga pangatawan o Diyos, patuloy mo malasyon, Panginoon, at nadalanan, Panginoon, God, ang mga healing request at prayer request, Panginoon, magbigay shimalaga, Panginoon, sa kanilang mga buhay, kung pinsiling in Jesus' name, O Lord God, at nilalapit namin, Panginoon, ang bayan ito, Panginoon, ang bawat isa, ang mga kabataan, ang mga manampalataya, O Diyos, ang mga tagamit na ng mga buhay, Panginoon, bigyan sila ng kalakasan, ang karunungan, at ang mga labi, na ayalang yung salita, na totohanan, ang mga paa, nalalakad, upang mga ligtas, upang mga hatid ng iyong salita, O Diyos, sa bayan ito, Panginoon, ang magdadala ng iyong salita, Panginoon, ay kayaan mo ng
karunungan, Panginoon, ang pagpahid, O Diyos, at mangungusap, Panginoon, ngayong gabi, O God, ayun mo siya, Lord God, ang Espiritu, Panginoon God, kung isama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo magtangga sa isa't isa. Pagkita natin, Panginoon, na I've been delivered. Marami tayo ng mga kapatiran na lumalapit at naglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Okay, so yun lang, kaya tayo nung hindi ka na muna, hindi natin muna gamitin yung may bill kasi kapito lang yun. At ilaway tayo nung kay opposing na para at least marami kami. And then, mga isama, dahil yun na may isang beses lang sa isang buwan. So, wala na akong nalimutan at tulad ng ating parating ginagawa bago ang gawain ng ating Panginoon ay kasama ito dito ng pananalabi para sa gawain ng ating Panginoon sapagkat ang pagsamba sa Panginoon kung ating kung ipapaliwanag kasama diyan ang tinatawag ang napakahandog at ilang po yan sa ating ginagawa ang pagsamba sa ating Panginoon. Okay, so hindi na ako mag-usapan ng mahaba ano po dito. Yung maasa na unawahan nyo na ito sa ilang pagtitipon na natin na pumungusap dito para lalo ka natin maunawahan ng ating ginagawa. Tawagan ko sila para kayo pamanahan dito. Okay, basta ay manalangin sa Panginoon, dakila at tapat ng Diyos. Marami pong salamat sa kabutihan na ginagawa mo sa aming mga buhay lugar at malaking mga bagong isa. Ang dalangin po, Panginoon, ay bless mo po sila at katuwin ang kanilang pangangailangan. Ikaw mag-ingat ang kanilang buhay at magpala ng buhay nila. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan lugar o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so pakita natin ang Panginoon at sign will be happiness now.
2. Bago natin ito basahin, alam niyo po, pag ang tao ay nasa akto na tinatawag na pangangailangan, sa isang critical na katayuan sa buhay na may kinalaman, lalo na sa matinding pangangailangan, napunaan lamang ito, involved lagi. Yung tinatawag na sisimulahan. Sino pa naniniwala ko? Na kapag ang tao ay dumating doon sa akto o doon sa pangyayari na mayroong hindi magandang pangyayari, hindi magandang kaganapan, ang isang bagay na naunawaan ko, nakita ko dito ay napakahalaga ng mga sisimulahan. Pag nasa critical ka na katayuan sa buhay. Yan po napansin ko nung panahon ng pandemic, ang isa sa naging napakahalaga ay yung alcohol. Nagtataka ko nun, nagpanik ang buong daigdig at ang napakahalaga sa kanila ay alcohol. Nung matandaan sa kanilang ni Manong, ibinibay namin mula ang ganito sa may pinakuna. Lahat ng butika, kami magliligid, kapitilikan, naghahanap kami, butil alcohol, wala. May makikita kami na, meron po ito na hindi po namin na pinagbibili. Ang sarili lang po namin, napakahalaga ng alcohol. Pandemic yung critical na katayuan. At mayroong mga kinaukulan dito sa San Jose na namigay ng alcohol, gram-gram. Hindi yun. Kung nakita ninyo, dinapapatok sa may barangay San Jose, ito malapit sa police station, gram-gram. Kaya lahat nakita ko doon, napakahalaga ng sisidlan. Kung wala kang sisidlan, hindi ka makakakuha ng pangunahing kailangan ng tao. Alcohol. Kaya, nalala ko noon, nung pumutok yung lockdown, ako po yun nila sa probinsya, dahil ngayon po nung panahon na yun ay mayroong konferensya sa Lucena, si Mama ay tumawag sa akin. Ang pinagpilit niya, tumawag lang siya para magpilit, Papa, nasaan ka? Sabi ko, nasa mall, sa SM, kasi nagpakain si nagkaroon kami ng kainan, hindi lumabas ko. Maghanap ka dyan ng alcohol, huwag kang uuwi ng walang alcohol. At bilisan mo dahil mag-lockdown na. Hindi ako makakaniwala sa kung na may trabaho, anong nangyari yun? Hindi ko kayo nasa mag-lockdown na. Walang lumalabas. Eh, naiwan pa naman doon si Cherian. Doon sa kanyang mga kaibigan. At doon siya sa mga kaibigan niya, naku, galit na galit si Mama. Yun na nga, meron din dumating na pagkain na supply dyan sa barangay San Jose. Pagkain na supply. Kalbi-kalbiro nakita ko. Kaya na, ang pwede lang pumila at kumuha yung nagdalang na nandiyan sa sila. Kanin, ulan, hindi namimigay nila. Pero doon po nakuha yung idea, sabi ko kapag sa pagkakataon ang tao ay nasa kalagayan kritikal na pakakalaga ng tinatawag na sisimula. Praise God. Bakit po yung tinamungusap? Kapag namungusap po ako sa pagkakul sa sisimula. Basta, tulad na sinabi ko, may critical, may mapapanig, napakahalaga ng sisimula. Napakahalaga niya. Okay, makibukas kayo sa akin sa aklat ng 1 chapter 2 verse 2 to 11. Yan ito yung sinasabi. Ito yung oras ng kasalan, paano na ang ginawa ng Panginoon na himala sa paano na ang ginawa na himala ng Panginoon sa kama. Sino ba nakakita na? 1
O John chapter 2, beginning verse 2 hanggang 11. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasada na ubos ang alak. Kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang." Sa ibang salin ay babae, anong pakialam ko sa iyo? Sa salin kasi ng Grego, yung babae pa lang, tinawag doon na yung ginang ay babae. Hindi pa ito ang ating tamang oras, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo anumang sabihin niya sa inyo." May-ari na pa nga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito'y nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinulungan nila ang mga banga at halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, "Kung kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalan na nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumanok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak, unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Cana at sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kalwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon at itinandali ang manalangin. Dakila at tapat na Diyos, marami kong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya at palaging po, Panginoon, ang iyong salita dahil mangusap ka sa puso ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang gawain mo, God, tinusin mo ang mga tao, nag-aripin ka niyong salita, maging sa online, tinusin mo ang kanilang puso, buksan mo ang kanilang pag-aunawa, at pananampalataya at ilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko mangusap sa paksang The Maker Heal the Blessed, o ang tagapagpuno ng sisidlan. Una, nais ko bigyan natin ng pansin, nais ko po ipakilala sa inyo. Amen. Katulad ng sinabi ko, dapat ang tao ay nasa gitna ng tinatawag na kagipitan, kakailangan, napakalaga ng sisidlan. Ito niyo, magkaroon ng pandemic, anong mahalaga? Sisidlan. Sisidlan ng bigas. Kasi namimigay si kapitan ng bigas. Diba? Ano ibig ko sabihin? So, nais ko ipaunawa, ang Diyos na ipinapakilala ko sa inyo at aking itinuturo sa inyo, ang unang karakter po niya ay Diyos na nagpupuno. Ang Diyos ay Diyos na nagpupuno. Makikita natin, ang gawain ng Diyos ay hindi lamang ang gumawa ng dakilang bagay, kundi ang lagyan ng buhay at laman ang lahat ng kanyang ginagawa. Kaya kung nais man ng Panginoon na pagpalapit ang mga tao, kailangan sa kanya mahalaga sa Panginoon ang sisiglan. Nang nikain ng Diyos ang sangkalupaan, hindi pinabayaan ng Diyos ang lupa ay walang laman. Balik tayo sa creation. Pagkatapos na nikain ng Panginoon ang lupa, ang sangkalupaan, ano ang sabi rito? Ang buong sangkalupaan ay nilagyan niya, pinuno niya ng laman. Amen? Napuno ng laman. Bagamat yung iba, hindi na natin inabutan. Tulad ng mga dragon, mga dinosaur. Nagpapatotoo ang Bible na yan ay totoo na nangyari at naganap. Amen? Napuno ang sangkalupaan ng iba't ibang uri ng mga hayop, mababangis at maaamo. At hindi lang yun, nilagyan niya ang sangkalupaan, pinuno
nagkaroon sa lupa ng lahat ng tubig ng tumutubong halaman, nagkakabinhi at mga punong namumunga at nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman na siyan-siyan ang makita at mamasdan. Pinuno niya, hindi siya pumayag na lahat ng kanyang ginagawa ay hindi niya binubulo o hindi niya sinisiglan ng marami. Kasi din natin ang karagatan na ginawa ng Diyos pagkatapos likain ng Diyos ang karagatan na ayon na sa siyensya mas malawak pa kaysa sangkalupaan. Pagkatapos ito'y likain ng ating Panginoon, hindi pinabayaan ng Diyos ang karagatan ng walang laman. Dahil siya nga ay Diyos na tagapagpuno. Genesis chapter 1 verse 20 to 22. Sinabi ng Diyos magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa hipapawid. Nilikha ng Diyos ng mga tambukala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos ng ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami din ang mga ibon at punuin ang daigdig. Ito ang trabaho ng Diyos. Punuin ang lahat ng bagay na walang laman. Ang nakita ko, lahat ng bahagi na may tubig ay nilalagyan niya ng laman. Kahit yung maliliit na anyong tubig, ilog, batis, kahit yung tubig sa palayan, nilalagyan niya ng laman. Sino yung taga-probinsya? Yung mga tubigan sa palayan, may makikita ka doon, may tubig yun, may makikita ka doon, may mga naglalawin na mga hito. O sino nakakaalam doon? May mga dalag. Eh hindi na ilog yun, hindi na dagat yun, palayan na yun. Pero may tubig. At nakikita natin doon, bagamat yun ay palayan na may kaunting tubig, may buong din laman, pinupuno niya dito ng laman. At kahit iyong kanal na makikita natin sa paligid, ay ilalagyan din ng Diyos ng maliliit na isda. Saan yun ba yun? Amin lang yun na tinatapunan ng tayo ng aso, minsan yung mga lalagyan ng mabuti ng tubig, lalagyan na sardinas, tinatapon natin doon sa mga kanal, pero tingnan mo yung kanal na yan, makikita mo dyan yung mga maliliit na isda niya. Sino naka-experience? Sino na rin bata rito? Na nangyayuri na maliit ako, magawa ko ng campaign na mayroong kakayong sa dulo, tinatalikan ko na tinitira ko yung maliliit na isda na yun. Kaya lumatawid na mo yun sa kanal. Yung may patunay lamang na lahat ng bagay na walang laman ay dinadala ng Diyos ng laman. So hindi ko masabihin lahat ng empty na bagay ay nilalagyan ng ating Panginoon ng laman. Yun po huwag natin makakalimutan. So ang ibig ko sabihin dito, ito'y patunay na anumang sisiglan o lalagyan o bakit o walang laman, pinupuno ng Diyos ng laman. Depende sa angkop na pwedeng ilaman dito. Tignan niyo yung sardinas na pagkatapos mo ninabuksan, kainin nyo naman, itakapin mo sa baso para tingnan mo, pagkakita mo yung sardinas, ay makikita mo puno-puno ng ulo. May nagkataon lang, o talagang ipinapakita ng Diyos na lahat ng bagay na empty ay pinupuno niya. Nang anong bagay na angkop sa Kanya. Yan po ang Diyos na pinagmilingkuran natin. Kaya masabi ng Jeremiah chapter 32 verse 27, narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao, may anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin. So, ibig sabihin, may mga bagay baga na totoong napakahirap na hindi ko kayang gawin. May mga bagay ba na empty na hindi ko kayang punuin. Yun ang ibig sabihin dito ng Panginoon. Mayroon ba mga bagay na mahirap siglan para sa Diyos? Huwag mong kalilimutan maging ang bato sa ilang sa panahon ng paglalakbay ng bansang Israel ay siniglan ng Diyos ng tubig upang may mainom ang mga Israelita.
yung kalilimutan nyo, Numbers chapter 20, verse 11, at itinaas ni Moises ang kanyang kamay at pinalong makalawa ang patot ng kanyang tungkod at ang tubig ay lumabas na sa dana at ang kapisanan ay uminom at ang kanilang mga hayop. Yung bato. Wala na may space sa loob nyo. Nilagyan ng Diyos ng laman. Yan ang trabaho, yan ang karakter ng ating Diyos. Kaya ulitin ko, meron bang anumang bagay na mahirap sa Panginoon na natulungan? At ito ang gustong-gusto naman ang marinig ng tao. Kaya maraming mga tao, dalagdala nila ang kanilang mga sisidlan. Pag walang nangyari, sasabihin nila kalokohan. Dahil tayo ay mayroong kanya-kanyang sisidlan na gusto natin na malagyan ng laman. O, sino nakakaunawa ron? Ha? Lahat tayo ay may mga sisidlan. Maaari yung may bigas, ikasan. Gusto mo magkaroon ng laman. Kaya bumalo ka. Pag talo mo, pag uwi mo, sinilip mo. Wala pa rin laman. Di ba? Pangalawa, nais kong bigyan ng pansin, anong sisidlan ang gusto mong punuin? Iwanan lang muna natin ng katotohanan na ang Diyos ay Diyos na tagapagpuno. Walang anumang bagay na hindi niya kayang punuin. Kaya magtanong natin ngayon, pag-usapan naman natin, anong sisidlan ang gusto mong punuin? Yung kalibot yung isipin mo sabihin na wala kayong pinapangarap na sisidlan na mapuno. Si Maria, dahil sa kagustuhan niya makatulong doon sa ikinakasal, gusto niyang punuin yung sisidlan ng alak. Kasi kinula o kinapo sila ng alak kasi maraming bisita ang pupuhuli. Alam niyo po, bibigyan ko lang kayo ng konting idea. Pag sinabing kasi sa Bible, pag sinabing alak, yan po yung nagre-representa ng kasiyahan, pag-alakan, pagtawa sa buhay ng tao. Umanap ka ng lahat ng okasyon na may kinalaman sa kasiyahan ng walang alak. Kung may makikita ka. Kikinya, kikasal, kahit na ano yan, basta okasyon, mayroong alak yan. Dahil ang alak ay sumisimbolo sa kasiyahan. Kaya dito namin makikita yun. Si Maria, dahil sa kagustuhan niya makatulong doon sa itinakasal, gusto niyang punuin ulit iyong sisidlan ng alak kasi tinulan o tinapos sila ng alak kasi maraming bisita na alis na alak. Sinagot ng Panginoon si Maria, babae, huwag mo akong pangunahan. Sa King James Version, ang pagkakasala ng babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang gusto ni Maria, punuin ang sisidlan ng alak. Kasi ito ang pinanggagalingan ng kasiyahan ng kasalan. Mapapahiya ang itinakasal kasi tinapos na ng alak. Hindi lang si Maria ang may gusto ng ganito. Maraming mga tao ang gusto ay punuin ang kanilang mga sisidlan na pinanggagalingan ng kanilang kasiyahan. Kasi pag puno pa ang ating mga sisidlan, masaya tayo, pero pag mauubos na ang ating mga sisidlan, hindi na tayo mapakali. Sino nakaka-relate ito? Hindi ko na siguro kailangan pang letra kung ano yung ibig kong sabihin na sisidlan natin. Kaya doon tayo magiging malapit sa Diyos, mananalangin habang hawak-hawak ang mga sisidlan, gustong-gusto natin mapuno. Sisidlan ng mga pangarap natin sa buhay, sisidlan ng mga panukala natin sa buhay, sisidlan ng mga pagpapasaya sa atin. Iyon ang dahilan kung bakit ang tao ay nananalangin pagkatapos sisilipin yung kanyang sisidlan. Pag nakitang wala pa rin laman, ang init ang ulo. Pag mong kakausapin, at baka masagot ka ng kawalang. Kaya si mama, may pinapayong pintalita. Ay, naku, ang dami kong
isipin, bayarin. Kasi kaya siya nakapagsalita ng ganun, nagmamakita na yung kanyang sisiklan. Pinakapos na, papanggus na. Kaya nga sabi siya sa akin, na isang taon, Papa, nung patatayo yung ba? Bakit? Ang hirap din ang nito, ang laki kasi 20,000. Ibig sabihin, nagmamakita na yung kanyang sisiklan. Ang sagot ng Panginoon kay Maria, huwag mo akong pangunahan. John chapter 2 verse 4, na sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo, ang aking oras ay hindi pa dumarating. Kaya, kung sasabihin nila si Maria daw ay mediator, sinisira dito. Pero sabi na, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang sabi nila, pag may pangangailangan na daw lumapit kay Maria. Dahil si Jesus daw ay hindi makakatanggi pag si Maria ang lumapit. Pag ipinakita na raw ni Maria yung timtim niya na sinusuhan ni Jesus, hindi na makakatanggi na ng takaran ng mga Katoliko. Pero pinapakita rito sa pinapasa natin na sabi ng Panginoon kay Jesus o ng Panginoon kay Maria, babae, anong pakialam ko sa iyo, ang aking oras ay hindi pa dumarating. So, nakikita natin yung katotohanan, walang power si Maria. Kasi ang gusto ni Maria, nauubos na yung alat na nagpapasaya sa tao. Pero ang ibig sabihin naman doon ni Jesus, hindi yung sisidlan na yun ang kanyang pupunuin. Dahil si Jesus ay hindi konsentidor o konsentidor. Ang ibig sabihin nito, huwag mo akong pangunahan. Naghahanap ang Panginoon ng nais niyang sisidlan. At nasumpungan niya ang 6 na tapayan o 6 na sisidlang baka na ginagamit sa paglilinis sa kaugalian ng mga Hudyo. Ang gusto ni Maria na mas mapuno ay yung alak na pinanggagalingan ng kabuluhan. Bagamat nakapagbibigay ng kasiyahan. Pero ang gusto naman ni Jesus na punuin ay yung banga na ginagamit sa paglilinis. Mas maganda naman yun. May kinalaman sa kaayusan. Kaya sabi rito, at sinabi niya, at nang masumpungan niya yung banga niya o, ang sabi rito, sinabi niya, punuin ninyo ito ng tubig ang banga. 1 chapter 2 verse 6. Ano sabi rito? May 6 na banga doon. Ang bawat isa'y tanda naman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito'y nakalaan para sa paghuhugas. Kaya may kinalaman sa paglilinis. Hindi sa kasiyahan ng kapanlaman. Ayon sa ritual ng mga Hudyo, sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang banga. At inunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Ang nangyari ito sa Cana sa Galilee o Galilea ay unang himalang ginawa ni Jesus. So nakita natin yun. Yan ang hinahanap ni Jesus. Kaya sinabi niya, babae, huwag mo pununan. Ang gusto mong punuin, hindi ko na gusto. Alam niyo ba, si Maria sumisipulo ng marami sa atin. Ang gusto natin yung mapangarap natin sa buhay. Ano ba yung sisidlan na yung tinatala? Inilalapit mo sa Panginoon. Yung sisidlan mo pagmumula ng kasiyahan mo. Diba? Yung sisidlan mo pagmumula ng pagtawa mo. Diba? At yun din, ang larawan dito si Maria. Kaya lang ayon ni Jesus. Kaya tandaan natin, kapag dito dapat natin maunawaan, anong dapat natin makita dito? Hindi ang mga sisidlan natin na nais niyang gawing sisidlan. Sapagkat ang sisidlan na gusto natin punuin ay mga sisidlan na magbibigay ng kasiyahan sa akin. Hindi makagagawa, ito ang tandaan nyo, hindi makagagawa ang Diyos ng pinakamabuti kung ang gagamitin niya ay ang sisidlan na pinanggagalingan ng kasiyahan ng tao o kaya kasiyahang makalaman ng tao. Kaya humanap siya ng sisidlan na ayon sa kanyang kalooban at nakita niya ang sisidlan
Hudyo. At dahil dito, nagawa ni Jesus ang pinakamabuting bagay na hindi kayang tapatan ng mga bagay na nakasilid sa sidlang ginawa ayon sa kasiyahan ng tao. Ano na sabi mo, numatik man ng tagapamahala ng okasyon na yaon, yung tubig na naging alak, ano sabi niya? Napakasarap. Bakit inilagay sa huli? Dapat inilagay sa una. Ano ibig sabihin nito? Ang sisidlan ng tao, yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga bagay na gusto mong mapunok sa pamamagitan ng iyong sarili, kaisipan, panukala, pananaw, pangarap sa buhay, hindi yan ang pinaka-the-best. Yun ang huwag natin kalilimutan. Kung ang pinili ni Jesus na sidlan ng kanyang gusto niyang gawin bagay o himala ay yung kagustuhan ni Maria, hindi manuluhan natin ang Panginoon. Kaya tandaan natin itong katotohanan nito, ito lang dapat natin maunawaan. Nagawa ni Jesus ang pinakamabuting bagay na hindi kayang tapatan ng mga bagay na nakasilid sa sisidlang ginawa ayon sa kasilahan ng tao. Hindi kayang tapatan ng tao ang mga bagay na itutuloy niya sa buhay ng tao. Kaya lang ang gusto niya ay hindi sisidlan ng pinapangarap. Eh, di mo natin nilagay sa isipan natin at sa puso natin, ang pinakamabuti pa rin ay made from heaven. Hindi made from factory. Hindi gawa ni San Miguel. Hindi yung may-ari ng San Miguel, si Ang, Mr. Ang. Ako, ano ba ibig ko sabihin? Sino po ito yung mga nangangarap sa kanilang buhay? May kanya-kanya kayo sisinda. Kaya nga ito nga, natuloy ko dahil may mga sisinda kayo pinakangarap. Na isang araw gusto nyo makulit. Yun yung sisinda na gusto nyo makulit. Ay paano yung sisidlan na gusto mong tulungin ng Panginoon para sa iyo. Pwede mo bang dalhin nyo sa Panginoon? Ilibang nyo ng iyong dalhin sa Panginoon. Ibang nangyayari, kadalasan, mas gusto mong kinagigititan mo ay yung sisidlan mo ayon sa iyong pagkaunawa, ayon sa iyong pananaw, ayon sa iyong sakanta sa buhay, ayon sa pinipitan ng puso mo. Yun ang gusto mong maging sisidlan dahil yun ay natudulot ng kasiyahan para sa iyo. John chapter 2 verse 9, at sabi dito, at nang matikman ng Pangulo ng Kapistahan ng tubig na naging alak na, hindi niya nalaman kung saan buhat, dapat nalalaman ng mga alila na nagsipuhan ng tubig at tinawag ng Pangulo ng Kapistahan ng kasintahan nila. Kung ang Panginoon ay naghahanap ng sisidlan sa ating buhay, iisa lang ang gusto niyang sisidlan sa ating buhay. Ito ay ang iyong gusto. Mangyayari ito kung aalisin mo ang laman ng iyong puso. Ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Nang sabihin niya, ang aking oras ay hindi pa dumarating. Kaya minsan nangangarap ka na sana ganito ang mangyari sa akin, sana magkaganito ako, sana maabot ko yung ganito. Kasi mga sisidlan mo yan eh. Yan ang mga sisidlan na gusto mo mapuno sa buhay mo. Pero ang tanong, ano ang nais ng Diyos, ng Panginoon, na punuin sa buhay mo? Nais ng Panginoon ay ang punuin ang puso mo. Amen. Ng kanyang salita, ng pananampalataya, ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Isang halimbawa dyan ay ang buhay ni Pedro. Alam natin, dumating yung tatlo kasi si Simon Pedro magdamag na namalakanya sa dagat. Dahil ang puso niya, gusto niyang mapuno ang kanyang bangka ng huli ng isda dahil yun ang kanilang kabuhayan. Kaya ang pinipitan ng puso niya, mapuno.
ang kanyang bangka. Sino dito mga katulad ni Simon Pedro? Kaya dumating yung pagkakataon na niya ang ating Panginoon dahil siya umuwi na walang huli. Hindi niya nagawang huli ang bangka niya. Wala kahit isang buting tao. Kaya ginawa ng Panginoon, hinirang. Pedro, ito ba mahirang yung bangka? Ay makikita natin yun sa Lucas sa chapter 5, verse 24. Yun ang nababasahin ko. Lucas sa chapter 5. Sumakay siya sa isa sa mga ito na katahari ni Simon. Yun na ngayon, yung bangka. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin at maupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya mangaral, sinabi niya kay Simon, "Kumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Alam natin na nangyari, hindi ko na babasahin, sa inyo na personal na magbabasa. Halos lumuhog ang bangka sa dami ng huli. Natin yung pangyayari, di ba? Ang ginawa ni Jesus, nang punuin niya ang bangka ni Pedro, ibig nagpapakita kay Pedro na kaya niyang punuin ang kanyang puso ng mga kagustuhan nito. Kaya pagkatapos punuin ni Jesus ang bangka ni Pedro, sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at gagawin kita ng mga malakaya ng tao." Isang katanungan ang naiwan kay Pedro, ano ang gusto mo? Ang kapunuan ng bangka mo o ang magpupuno ng buhay mo? Kung ikaw naman ang tatanungin ko, ano ang gusto mo? Ang mapuno ang pinapangarap mong sisidlan sa buhay mo na magbibigay sa iyo ng kasiyahan o ang taong pupuno ng buhay mo? Si Pedro, iniwan niya ang kanyang bangka na punong-puno ng mamahaling isda. Sa napakaraming isda na yun, punong-puno yung kanyang buhay. Sa buong buhay na hindi na nagawa yun, hindi niya naabot yung pangarap na yun. Yun ang pangarap ng lahat ng mangingisda. Mapuno ang kanilang bangka. Pero ang sabi nito, hindi na puno. Pero na si Jesus, tinamit niya. Pinakita ni Jesus ang puso mo. Dahil yung bangka ay sumisiguro sa puso ni Pedro. Kaya sinabi ng Panginoon, niwain ng Panginoon, ipinapakita ng Panginoon ang puso mo. Ang lahat ng kagustuhan ng puso mo, ikala ng punuan. Kaya lang iniwan siya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Iniwan siya para magpasya. Alam niyo ang pinakamahirap punuin sa buhay ng tao? Yung kanyang puso. Ito yan. Tingnan mo. Sino nakagawa ng mga pag-spray sa pagdalo sa Panginoon para lang ang puso niya ay mapuno ng salita ng Panginoon? Ito ang napakahirap. Yung naiwasan na lumipan, kumalian. Kasi ang isa sa pinakamahirap punuin ay ang puso ng tao. Niwala kayo sa hindi, yan ang may sa malaking kaluluwa. Napatatlo, dito ang magtatapos, ang sisidlan makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. John chapter 2, verse 11. Ang kagustuhan ni Maria, ang punuin, ay yung sisidlan ng araw. Hindi talaga, alam mo sa loob lang, hindi na po yung talaga ni Jesus yun. Dahil si Jesus, kailanman hindi siya gagawa. Dahil ang lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos ay malinis. Tapos isasama mo sa sisidlan ng alak na sumisira ng buhay ng tao. Ano yung mapupunta ang hindi yung gawa ng Panginoon? Kaya nasabihan na si Maria, huwag mong pangunahan. Dahil hindi mo alam ang ginagawa mo. Lahat ng bagay na mangyayari sa akin ay pawang malinis. Tapos ilalagay mo sa sisidlan ng mga taong sumisira ang buhay ng alak. Huwag nyo kalimutan. Hindi compromising ang ating Panginoon, kaya hindi talaga pwede mangyari yun. Kaya humanap siya ng ibang sisidlan
At yung ibang sisidlan na yun na nakita niya, ang sabi rito, ang sisidlan na yun, kaya pinili niya dahil yun ang sisidlan magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ayan, yun ang hinahanap ng Panginoon, sisidlan na magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ang sabi ng 1 chapter 2 verse 11, at nangyari po sa Cana sa Galilea, ang unang imanan ginawa ni Jesus sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Ano ang nagbigay ng kaluwalhatian sa kanya? Yung sisidlan ba ng alak? O yung sisidlan ng tubig na itinalaga sa paglilinis? Di ba yung sisidlan ng tubig na itinalaga sa paglilinis? Dahil doon, naayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Tingnan nyo yung alak na ginawa na. Yan ay tubig, tinawag lang na alak, pero tingnan nyo. Nung inumin nila, nasabi nila, pinakamanong. Walang kapantay. At wala kang nakita ng inumin nila ito, may nagsuntuhan, may nagtagaan. Dahil yung pinuno niya ay lalagyan ng tubig na naglilinis sa kagalian ng mga Panginoon. Yun ang ipahanap niya. Alam niyo, kung ano ang pinakadalas na sisidlan sa atin, na alam ng Panginoon na magbibigay ng kaluwalhatian sa kanya, ang puso mo at ang puso mo. At ang puso mo'y nasilid, nasidlan ng Panginoon ang kanyang mga pangyarihang gawa, maluluwalhati ang pangalan ng Diyos. Pupurihin ang katapatan ng Diyos dahil makikita niya kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa, sa puso ng bawat isa na dati-dati alipin ng kasalanan. E ngayon, kaya pag napuno ang puso ng tao, ang maluluwalhati ay ang Panginoon. Hindi yung mga pangarap mong sisidlan. Ang maluluwalhati doon, yung ego mo. Ito ang sabi mo sa inyo eh. Dadala mo. Diskarte ko lang yan eh. O, pag hindi pa sa diskarte ko na mapuno, eh ano, meron bang mangyayari sa akin? Kung ano yung hindi ko sabihin. Pero sasabihin mo ba yun kung ang puso mo ang natuno? Ang kalubukan ng Diyos at ang salita ng Panginoon. Ito na lang ang tanong ko bago tayo magtapos. Bakit hindi natin gawin ay ang humanap ng sisidlang makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon? Hindi yung nang pinagbibigitan natin ay yung ating sariling sisidlang na alam natin magbibigay ng kasiyahan sa atin. Bakit hindi mo hanapin ay yung sisidlang na magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? Tulad ng ginawa ni Andres, ng panahon na yung 5,000 katao na sumusunod sa ating Panginoon ay naharap sa hindi magandang katayuan, nagdulupay-pay sila, punong-puno na sila ng gutom, pagod sa pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pakainin niyo ang mga tao. Ano sabi ng mga tao? Sabi ni Felipe, saan tayo kukuha ng napakaraming tinapay? Ano sabi ng Panginoon? Humanap kayo ng sisidlan. Diba? Kaya sabi rito, si Andres ay humanap ng sisidlan at nakakita siya ng sisidlan na daladala ng isang bata, kaya lang ilang piraso ang laman. 1 chapter 6 verse 8 to 9, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? May dala siya maliit na supot na sisidlan para lang sa kanya. Pero nung makita ng Panginoon ang sisidlan ng bata, ang sabi ng Panginoon, paubuhin ng lahat. Itinaas niya ang sisidlan ng bata na may nilang tinapay at 2 isda, pagbabanungot. Anong sabi ko? Umaapaw. Ilang tiklis, ilang sisidlan ang napuno pagkatapos kumain? 12. Bakit hindi gano'n ang ating gawin? Yun ang ibig sabihin ng Panginoon.
sisidlan mo. Yung mga diskarte mo sa buhay, dahil lahat tayo may mga diskarte, pamamaraan. May mga hira-hira tayo, mga sisidlan na gusto natin mapulot. Ang tuloy mo ay ang puso mo. Pagkat yan ang kailangan ng Panginoon dahil yan siya manuwalhati. Sa aking pagkatapos, ang hanapin mo, ito ka. Ang hanapin mo ay ang sisidlang magpapalaya sa iyo. Hindi ka na naghahanap dito ng sisidlang magpapalaya sa iyo. Ito'y nangyari sa babaeng bago na iniwan ng kanyang asawa na may utang. At dahil ang asawa na ay nagkaroon ng utang, ang katumpas nun yung dalawang anak niya ang magiging babayaran. Kailangan niyang mangalaya. Ngayon, nung nangangailangan siya, nasa critical siya, katalungan sa buhay, ang kailangan niya ay sisidlan. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng tao pag dumating sa tinatawag na critical na kalagayan, ang napakahalaga sa kanya ay sisidlan. Dahil sisidlan ang magpapalaya sa kanya. Anong sabi ng propeta ng Diyos? Ano meron sa iyo? Kapirasong langis. Okay, maghirap ka ng sisidlan at magpulong ka sa kaan. Ibuhos mo ang langis. So, nakuha niyo? Hinanap ng babae ay sisidlan na magpapalaya sa kanya sa pagkakautang. Yan ang hinanap niya sisidlan na magbibigay sa kanya ng kalayaan. Amen. Ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Anong hinahanap mo? Huwag mo yung pagpilitan yung sisidlan mo na ginawa mo sa iyo sa pamamagitan ng iyong sariling kaisipan. Ang hanapin mo yung sisidlan, alam mo kung ano mga sisidlan na ito, yun na sinabi ko mga puso, hanapin mo yung mga puso ng mga tao diyan na nasa labas at dahil mo dito para masidlan ng kalooban ng Diyos, damo na nakakakita ka ng mga puso ng mga tao walang laman at kapag na nasisidlan na makikita mo sa buhay mo, unti-unti ang napapalaya. Pinupunan ng Diyos ang iyong pangangailangan, ang himala ng Diyos sa babaeng bao, ito'y naganap dahil ang solusyon niya ay sisidlan. Ang hinanap niya yung mga sisidlan na pagsasalingan ng gawa ng Diyos. Kasi ang isang bagay, ang isang sisidlan na walang naman ay nagpapakita ng mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nakapagtulong. Kaya ang tanong ko lamang, anong sisidlan ng hinahanap? Huwag mo rin pakikita niyo yung mga plano sa buhay. Tunahin mo ang kaharian ng Diyos. Tunahin mo makulong ang kanyang sisidlan. Hanapin mo yung sisidlan, mga sisidlan na magpapalaya sa iyo. Pag napuno mo ang napakaraming puso, napakaraming sisidlan na nagkalat dyan, kaya ano sabi lang, pumunta ka, halubukin mo lahat ng kapitbahay mo at iyong hiramin lahat ng sisidlan nila. Ibig sabihin mo, isama mo sila lahat sa gawain at punuin ang kanilang puso. Magkakaroon kayo ng okasyon ng gawain sa Biyernes. Nandiyan kayo ng sisidlan. Gagawa ang Diyos kapag may mga pahanding sisidlan, tandaan niya. Huwag niyo ipagpipilitan lagi yung mga harap yung mga halikain. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Tulad na sinabi ko, lahat ng bagay, kung tipo nga yung sardinas na tinapon natin, lahat ng sardinas, kaya puno sa labas, tingnan mo, makikita mo puno-puno ng uod. Lahat ng bagay na bakante, trabaho ng Diyos na punuin ng laman. Yung po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At tulad na sinabi ko, pupunuin niya ang mga bagay na walang laman, depende sa kanyang kagustuhan. Depende sa kanyang kaluluwa natin. Ito yung dapat natin maunawaan. Iyong natin ang ating mga ulo na usap ako sa isang simple, payak na pang-usap. Amen. The maker feel the best. Ang tagapagpuno ng sisidlan. Amen. Praise God. Hallelujah. O purihin ka, tagilan Diyos. Salamat po Panginoon sa iyong kapurihan. Bagay na hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang imangusap, ito ang mangusap sa kanila.
Nawitan natin ang ating Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Babae, huwag mo akong pakialaman. Ang aking oras ay hindi pa dumating. Dahil ayaw ko pang bibigay ang puso mo sa Panginoon. Ayaw ko pang gawin, sisindan ang puso mo, ang buhay mo sa harapan ng ating Panginoon. Please, God, the power. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang aming Panginoon. Na gusto ng Panginoon na mapuno. Dahil ang pinakamabuting gawa ng Panginoon ay doon niya inilalagay sa sisidlan na gusto niyang mapuno. Kaya kung ikaw yan, marami kang pangarap sa buhay, marami kang mga bagay na gusto mangyari sa buhay mo, pero tinatinigitan mo yung sarili mong kalungan. Bakit ito naman subukan na magpatumpaba sa harapan ng Diyos? Aminin mo na wala kang magagawa. Tanggapin mo ang kalooban ng Diyos. Mahalagan mo ang kanyang salita, ang salita ng Panginoon ang magpupuno sa buhay mo. Kung hindi mo tayo nagagawa, ito ang tamang pagkakataon na tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at nakapagligtas ng buhay. Gusto kitang pangunahan sa isang panalangin ng
bilang Panginoon na nakapagligtas ng buhay. Nananalangin ako ng pagtanggap ito yung sariling panalangin. Nanalangin talaga ito. Dakilang Diyos. Patuloy at kakakubawa. At inaamin ko po na lahat ng mga plano ko, lahat ng aking mga pamamaraan, inaamin ko na walang kaluguran, bagkus nagdadala sa akin sa pagkakasal. Kaya sa oras na ito, nagpapababa gusto niyong maramahan. Nakawalin mo ako sa aking mga pagkakasal. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita pumasok at maghagi sa aking buhay. Panginoon, isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyo ko yung pagbabalik. Makasama mo ako doon sa buhay na masaktan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa akin. Tulungan mo ako na mapuno ko lahat ang mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa oras na ito, binubuksan ko ang altar para sa mga kaluluwa. Alam ko, may kanya-kanya tayong nasisidlan. Lahat ng sisidlan natin gusto natin mapuno. Pero pwede bang pag-isa-isa kalimutan natin ang mga sisidlan, yung mga diskarte natin sa buhay. Kaya tulunan natin ang gusto ng puno sa buhay natin. Kung ano yung mga bagay na gusto ng Panginoon na tuloy sa buhay. Kaya
pangalan ni Jesus ng taga Nazareth, in Jesus' name. Amen. Praise God.